dito sa bandang likod. Ituan. Ito na yung ino sa amin. Wag naman kayo, mamili kayo hanggang dulo. Dito na lang. Baka na lang. Sinong gusto sa dulo? Hindi ba dapat? Pwede po. Na muli kami, Panginoon, makapaglakbay sa iyong bansa. Dalangin namin ang pag-iingat mo, pagbay mo sa amin, sa mga pupuntahan. Dalangin namin na matuto kami, Panginoon, at mag-enjoy sa aming mga pupuntahang location, Panginoon, lalo na sa mga biblical site, Panginoon, kung saan naganap, Panginoon, yung ang Panginoon ay mga ministeryo, God. And Lord, salamat po ng marami. Ingatan mo kami sa pagbiyahe hanggang sa aming pagbalik sa aming trabaho. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dala naman ako yung papalo. Ano mo nalabas? Ganda. So, hindi mo ulangan. Bagay kami magsama ng tatlo. Si Malu, ako, kasi Kaka. Hindi amigin. Coming, trippers. So many people. Yung toilet sarado. Alang kwenta. May yung toilet na iba, it's further. It's dark. Iba talaga, pag nasa harapan ka, malaki yung mukha. Tinan mo. Lalo na ako, makaming mukha ko. Hindi, pero like naman yung mukha. Ganda ng buhay, nasa ilalim ng
Nasa ilalim ng tulay. Wala daw pink. Kanya-kanyang hanap ng bulaklak na lang. Nakon, tapos na siguro yung pamulaklak eh. Late tayong dumating. Hindi kasi namunga na kasi siya, di ba? Pero mo sila nga, nandun nga sa ilalim na ilalim. Oh. Nasa ilalim. Pinipilit na lang kasi na may bulaklak nga. Dito, oh. Ha? Yan, malalaki ang bulaklak niya. Hawakan mo bulaklak. Sa bridge na siya karon manghihi kuno para diretso dagdagan ako sa iyad laro. Nagdito ka balungog ano, dapat ako ang nagtudlog, hindi ko pa alam. Ay, parang Indian mango. Ah, yung maliit. Hindi to Indian mango o paho. Baka akala mo paho ito. Okay, so malapit na po tayo sa ating first destination, which is ang NKRM. Ano po? Sa mga naburo ang kanilang makeup, lipsticks, yung eyeliner nila, ano? Yan. Okay. Retouch na. Alright. Okay, in about 5 minutes, ayan, mararating na po natin ng NKRM. Ano? Sapagkat mayroon po tayo isang kasama na humabol. Naiwan po siya and humabol. Nasa NKRM siya ngayon and supposed to be dapat ano tayo, Himnon Bridge. So, pasensya na po. Okay lang ba sa inyo? Okay, sige. Maganda naman po. Ayan. Unique. Ayan. Okay, so we will explain po later ano kung anong meron or kaganapan ng
Ayan, so kung nakikita nyo po yung kabilang side, yun po yung site ng Sorek Cave. Magkakalapit lang po itong lugar na to. At yung building na nandun sa taas ng bundok, yun na po yung Hadassah Hospital. May bayad po yung Sorek, 75 per head. Andyan lang po yung Sorek sa baba. Ayan, around 2 minutes, 3 minutes naroon na tayo sa Edgarage. Pinicturan ko pa kung kaninong bahay yung gold na yun. May space naman, Father. Tumiretso ka lang. Maliit yung mga Pilipino. Father ngayon? Eto ba to? Baka papasukin nyo lang yung hindi ano ah. Eto ba to? Parang iba naman yung napuntahan namin. St. John po ito. Ayun yung in-Karen sa taas. Ayun, bukas.
ito nga siya. Ito nga. Kaya dito kami dumaan, oh. Doon kami dumaan. Kaya yung andon parang ano. Asan yung English? Andon? May Tagalog din? Dili. Wait lang, wait lang. Ah, ito yung English. Dito daw siya. Dito matawag sa'yo. Pati matawag sa'yo. Ang konting idea kung ano bang... okay, so I will explain para magkaroon tayo ng konting idea kung ano bang meron at kaganapan nangyari dito. Okay, so welcome to St. Peter, John the Baptist. Okay, St. John the Baptist. Okay, so sino ba si John the Baptist? Ano po? So makikita po natin yan in the book of Matthew and some prophet in the Old Testament. Ano po? Nabanggit siya. Okay? And he's the forerunner of the Lord Jesus. So ano bang ibig sabihin yun? Tagapanguna or tagapag-ayos or siya yung nauna to set dating para sa Panginoong Jesus. Okay, kung babasahin po natin sa Book of Luke chapter 1 verse 5 and sa buong chapter na yon. Okay, so si Elizabeth, ang mother ni John the Baptist, is kamag-anak ni Mary. Okay, so imagine from land of Judea, and si Mary naman is from nakatira sa lugar ng Nazareth. So imagine that, oh. So from that makikita natin na parehas nagpakita si Saint Gabriel sa kanya or Angel Gabriel sa kanyang dalawa. Para sabihin na sila ay maglilihi or manganganak. Pero ang unang nagpakita or sa unang nagpakita ang anghel ng si Angel Gabriel is kay Elizabeth. Okay, kung babasahin po natin diyan sa Book of Luke chapter 1 verse 5 until the end. Okay, so si Elizabeth po ay baog or matagal na bagong or matanda na bago magkaanak. Kaya natawa siya, no? Almost lahat mapapansin natin in Old Testament time from Sarah. Okay, kung pamilya kayo kay Sarah, sa asawa ni Abraham, and kay Hannah. Okay, so sa nanay naman ni Samuel, almost same situation. Okay, nagpakita sa kanila ang anghel ng Panginoon para sabihin na sila ay magdadalang tao. Okay, sa case naman po ni Elizabeth, sa nanay ni John the Baptist, okay, so meron po yung tawag dito, ibig sabihin kung bakit siya yung nauna na magbubuntis. Kaya sabi ko nga, forerunner, para ayusin ni John the Baptist yung bagay na yun bago dumating ang Panginoong Jesus. Okay, so mababasa nyo dyan in New Testament time, nag-start na siya mag-share ng salita ng Panginoon ng salvation na almost lahat ng mga Jewish or ng mga tao na nakakilala sa kanya, akala nila na siya yung Messiah. But hindi, kundi ang Panginoong Jesus. So that's the story of this place, and dito po siya pinanganak. Okay, so mamaya explain ni Brother Billy yung sa Enkerem. Kasi sa Enkerem talaga nagpakita si Angel Gabriel sa mag-asawang magulang ni John the Baptist. Okay, so this is the place where he born. Pwede po tayo pumasok sa loob. And may picture muna tayo. Yes. Saan pumuesto? Saan mo nakarating na ako doon? Kamahalin na ako na nilagang Bible lang ako. Ay!
toilet daw sa corner. Sa corner. Corner stool. Ilang hektarya bibilhin nyo? Jerusalem that time, okay? So dahil ayaw ipapatay ni Herod Antipas si tao dito, si John the Baptist. So ngayon ang ginawa ng asawa ni Herod Antipas, ginamit niya ang kanyang anak upang sa katuparan ng kanyang kagustuhan, okay, na mapatay si John the Baptist. So na ngayon nagkaroon ng kasihan or karawan, pagdiriwang si Herod Antipas. Okay? So ngayon
ang ginawa ng kanyang anak, sumayaw-sayaw siya. And dahil doon natuwa ang hari. Okay? So dahil doon natuwa ang hari, sinabi ni King Herod Antipas, ano ang iyong kahilingan? Okay? So ang ginawa ng kanyang anak, binulungan siya ng kanyang ina na sinabi, bigay mo sa akin ang ulo ni John the Baptist. Okay? So ang nangyari, pinugutan po ng ulo si John the Baptist. Ano po? So that's the reason kung bakit namatay si John the Baptist. Okay, so now, pupuntahan na po natin ang lugar kung saan nagpakita ang anghel kay or ang tahanan ni Elizabeth at ang kanyang asawa, ano po? And that place, nagpakita ang anghel sa kanilang dalawa upang sabihin na siya'y magdadalang tao. And he is a priest, ano po? Yung tatay ni John the Baptist. Kaya magtataka kayo bakit sa priest pa nagpakita ang anghel ng Panginoon, ano? Hindi na lang sa like ordinary yung Jewish, ano? Kundi sa sa priest. Bakit? There's a reason kung bakit nagpakita ang anghel ng Panginoon sa mga priest before. And hindi lang kasi sila basta priest, ano po? They are looking for their heart. Okay? So tinitignan ng Panginoon yung kanilang puso, hindi sa panlabas. Ano po? So nakita ng Panginoon and yung kabuti or yung katapatan o pananampalataya nila sa kanilang buhay. And hindi lang ba sa pananampalataya sa kanilang buhay, yung katuwiran sa kanilang pamumuhay. Ano po? And from that, syempre, given na yung sila talagang ginamit ng Panginoon, okay, para maisakatuparan yung kanyang plano to save us. Okay? So, isa po doon yung tinitignan ng Panginoon, lalo na yung puso ng isang tao and yung kanyang ginagawa. Ano po? So, walang imposible sa Panginoon. Lahat po tayo pwedeng gamitin ng Panginoon to do miracle. Okay? So, ayun po. Dito po sa Military Cemetery, National Memorial Hall or cemetery. Nasa Jerusalem na po tayo and we are going, tinatahak natin yung Maken Yehuda. Yung sa left side po natin. And there's also a museum here in Jerusalem, also doon, malapit sa may Knesset. Hindi po siya David Museum, Jerusalem Museum. So nandun po yung mga artifacts during the Roman Empire. Maganda po puntahan yan. Open siya, I think, kahit Shabbat, Ay, Jerusalem, ano bang hinahanap? around 30 shekel or 50. Yung may isda? Mga ganon. Kasi 2018 pa ako muna.
Ayan, sa right side natin yung John Baptist. And this church, nakakalimutan ko yung church to. Nandun tayo dati. Yun yung golden yung golden na. And Ito, magkakaroon ng ano dito, ulakan dito. Sa Jerusalem tayo. Alam mo, dami na ka malilibutan sa Jerusalem. Ito naman kasi talaga ang first day. Parang ako sa pumunta ng Jerusalem. Babalik ulit? Babalik ulit. okay, so once again, ayan, pasensya na. And dito tayo sa bridge. Okay, so we are here now part of old city, ano? And there's a lot of biblical place na meron dito. And biblical events. So nandito yung upper room kung saan naganap ang Lord's Supper. Naganap kung saan siya ipinagalo ni Judas, and also kung saan dinanay ni Peter na 3 beses ang Panginoon. Ayan, hanging. Kaya mo yan, Sisi. Okay, ingat po sa pagtawid, ano? Ingat po tayo sa pagtawid, and we will explain kung ano bang meron dito at kaganapan. Hindi daw kasi may entrance na dun. Kasi maganda ang garden. Kasi hindi kasi nag-bell. Ako nag-bell. Bakit may basa? Kaya pala gamkaka sa dulo sa dulo. Pwede tumawid diretso? Balikan? Pwede nga kasi yun. Ay, ikay nakagalni na sa picture ang mata. Nakon, nakon. Judas sayote.
Ako naman ang naglalala ka, nasakit ang binti ko. Nag-umpisa pa lang kasi ako ba mo? Nag-umpisa pa lang kasi. 2 taon na Lagang sa ito kasi. Ha? Hello guys. Wala. Akala ko hello guys. Nag-i-explain na ng sarili, ganon. Ako, hello guys. Kaya naman. Welcome to my vlog. Makanuwang. Ano, baka mo ka sa baywang. Sakit ang binti ah. Ganda ng kahoy, no? Tibay niya sa atin, inaanay na yan. Diba? Kinakahoy na. Oo. Ako nahihirapan pag muna ang hawakan. Ito ni Lola. Ay, lalo ka pinapabigat mo ako. Ang pala nagdala na din ako ng alam mo ba yung nagdala? Ako sa akin yung galing sila sa Turkey. Nakita mo yung sabi. Sabi niya, ang dami ka namin na parang yung siguro namin. Naisama niya doon sa malito na. Ay, ito pala yun. Mas maganda rin nasa bus. Pwede. Para klaro. Okay, sige, diretso na po kayo. Sige, asan tayo picture? Asan? Pwede tingnan yung picture. Dito. Picture. Isa tapos punta dun. Tapos isa. Nag-isa-isa yan lang. Picture. Asan yung... Asan yung... Next mama, poputol na to. Ay, ginoo ko. Maghimay ka. Palabay, anay. Oh, so nice.
na. The suspension bridge. Sahin nyo na dyan, the Ministry of Tourism, the Ministry of Jerusalem and Heritage, the Municipality of Jerusalem, and the City of David, executed by the Jerusalem Development Authority via Moriah Company. Genera, which is hell. Ano po? Why? Because a lot of evil things na ginawa ng mga hari after David. Ano po? Nandiyan yung sorcery, nandiyan na sinunog nila yung kanilang mga anak para ialay kay Molech and kay Baal. Ano po? So during the time of Ahaz, one of wicked king of Israel, and as Manasseh, sumunod sa kanya. So ganun po ang ginawa nila. Inalay po nila ang kanilang anak, sinusunog para kay Baal and kay Molech. So from that, nagalit ang Panginoon sa kanila. That's why nawala sila, or maaga silang tawag dito, nawala sa kanilang pwesto at na maalam. And after the time ni Josiah, ni-revive niya yung tawag dito, kung paano nag-obey si David sa Panginoon. Okay, so that's the first event in the book of Old Testament, and in the New Testament naman, that place, the place where kung saan hinang ni Judas ang kanyang sarili after niya ipagkanalo ang Panginoong Jesus for the tatlong pilak, ano po. So that place ay instead na dahil nga si Judas ay tawag dito, nagsisibandang huli, ang ginawa niya ay ibinalik niya yung 30 pilak para sa kabayaran ng Panginoon, but ang ginawa ng mga priest, okay, so instead na ibalik nila sa kabangyaman, ay ibinili nila ng lupa para magamit ng mga tao, and which is ginamit until now sa part na pinapunta natin sa Hinnon Bridge. Okay, so nandito na po tayo sa ating destination. Pag talaga mga bata pa alam nila, no? Dinadala nila talaga sa mga ganitong picnic. Doon sa anong lugar namin? Doon Sabado? Grabe doon may mag-birthday na bata.
Pero pagka tumanda na, wala na sa bahay-bahay na lang. Talagang family day ang ano nila yung Sabado. Puro ngayon na. Ay, David. Yan lang naman, lutang-lutang lang naman. Di naman nakakatakot. Ay, sisi. Masarap na tikman. Parap. The Hague. Tama. Ya, kalian ko. Teka lang, sana po. Sorry. Ano yun? Dalawa ka. May magsasagwa nandito. Parehas tayo nasa kabila. Yung nagsasagwan. Ay! Ay, dapat dalawa doon, isa doon. Dito ka, te. Wala, umalis na. Lulubog tayo nito. Puro kaliwayo. Puro kaliwayo. Wala sa kabila daw yung isa. Yung isa daw, oh. Ay, doon na lang yung ano, siya na lang. Oo ba? Ay, saan na tayo papunta? Wala, dito pa tayo. Ito na. Oo, sige. Punta na kayo doon. Uy, wag kang ano. Ay, banggaan na sila. Banggaan na sila. Diyan ka lang ba, magsama. Ano tayo? Atras tayo, atras. Ganun. Okay. Okay na. Yan na. Doon tayo sa kabila. Doon ka na, be. Ganyan ka lang, be. Ay. Ganon ka lang. Parang vampire na. Ano? Ganun na sila, ate. Doon na sila. West Philippines na to. Philippines. Nagbanggaan yung dalawang barko. Apat na sila dito. Abante. Uy, muna kayo. Ganon nyo. Para papunta tayo doon. Kasi mayroon tao doon. Dito tayo. Ganyan. Yan na. Yan. Yun. Ano na, Mars? Pwede na ba
Solo natin dito. Sarap naman. Lamig pala dito, ne? Oo, solo natin. Akin naman, sa po na din. Okay na, ang camera mo. Ay, dapat Uwi na natin to. Yun na yun? Wala na. Doon naman tayo sa kabila. Hindi ko tayo naikot po sa kabila. Nakon. Doon pwede dyan, tapos dito ka pumasok. papasok. Ate, pwede magpa-picture eh. Nakatalikod. Ate, dapat kayo. Sige ba? Picturean ka namin. Sige Video po. kita. Na. Titanic. Tatlong bangga. Ano doon? Ganon mo. Ganyan, tapos sagwan. Ayan, sagwan na. Ba't siya dito nagsasagwan dyan sa'yo? Hindi, nandiyan ka nakapwesto. Hindi yan ano. Ganyan, yan, yan. Dito natin yung isa. Magsagwan yung isa dito. Sige. Uy, ikaw na lang. Babangga na po. Babangga na tayo.
Balik na tayo. Hindi pa tayo. Wala eh. Gusto ko lang dito. Balik na tayo. Mistik na. Sila umikot ng umikot. Tama-tama lang. Ayan na. I'm a shark! O yan lang. Napunta na. Mars. Tulad mo na. Kaya nga dito na tayo. Balik na tayo. Hindi pa tayo. Magtalitabis kami. May bakit kita norin ba siya? Tigit ka? Gusto mo mag-dress? Siyempre,